So okay, ayan, lumakas na yung mga ilaw sa loob. Pagkasusi pa lang natin, malakas na. Try natin bumusina. Ayan, so okay, malakas po yung busina. So, okay po, nagpalit na rin po tayo ng mga terminal. Nilagyan na natin siya ng bagong terminal. Ito po, ayan, dalawa. Tapos, yung washer po, magpapalit po tayo ng stainless na flat washer. So, ito po yung mga washer niya kanina. So, maraming kalawang. Yung terminal din po niya, puro kalawang na rin po, kaya pinalitan na natin. So, okay, ayan. Tapos, yung tornilyo, naubusan tayo ng stainless. So, ordinary bolt na lang, pero okay na din po ito. So bali yun lang po ang mga pinalitan natin. Nagpalit lang po tayo ng bolt, washer, tsaka terminal. Bukod doon, wala na po tayong ibang ginawa. Nilinis lang po natin itong terminal na to. Ayan, niliya din po natin. So okay, ikakabit na po natin at i-check na po natin kung okay na po yung kuryente niya. So okay, kakabit muna. Bossing na ikabit na po natin. Ayan po. So wala po tayong ibang ginalaw dito, wala tayong ibang inayos, kundi ito lang pong terminal. So ayan, yan lang po yung ginalaw natin. So okay, tetesting na po natin. So okay, ayan, lumakas na yung mga ilaw sa loob. Pagkasusi pa lang natin, malakas na. Try natin bumusina. Ayan, so okay, malakas po yung busina. So yun lang po, wala po tayong ibang pinalitang pyesa. Yun lang po ang ginalaw natin. Ayan, yan lang po. So okay. Kahit po dito sa part na to, wala po tayong ginalaw dito sa part na to. Ayan, yung mga fuse niya, okay naman. So, okay, yun lang po talaga ang ginalaw natin. So, okay. Sayang sana ang gastos ni Bossing kung agad-agad po natin pinalitan ng regulator. Dahil hindi pa rin po magiging okay yung unit niya kahit magpalit tayo ng regulator dahil iba po yung problema. So, try naman po natin ngayon kung nag-charge po siya. Try po natin nakabitan ng voltmeter at paanda rin po natin yung motor. So, okay po, kita po natin na nagcha-charge. So, okay din po yung regulator. So, hanggang dito na lang po yung ating video. So, ang aral natin dito mga bossing is wag munang basta-basta magpapalit ng pyesa. Napakahalaga po na na-check up muna yung motor para matukoy kung ano yung tunay na problema, tunay na sira, bago magpalit ng pyesa. So, maraming salamat po. Stay safe po and God bless po sa ating lahat. Salamat po. Okay po mga bossing. So, bali meron po ditong dinala sa atin na Kawasaki Barako. So ang sabi ni Bossing po is baka daw po sira yung kanyang regulator dahil hindi daw po nagkakarga yung kanyang baterya. Sabi niya, "Sir, palitan mo ng regulator, hindi nagkakarga yung baterya ko." So sabi ko kay sir, i-check ko muna. So sabi ko, check muna natin sir. Kasi nung sinusi ko siya kanina, wala po itong ilaw. So wala siyang ilaw, tinignan ko yung fuse, buo naman. So sabi ko, sir, kung yung battery po ninyo is low bat at sira yung regulator nyo,
dapat po hindi na po kayo nakapunta dito ng umaandar. Dapat po sa mga oras na to, hindi po umaandar yung motor nyo. So mas malaki po yung posibilidad na yung regulator po ninyo buo, baka po yung battery po ang sira. So ganun po ang sabi ko sa kanya. So sabi ko sa kanya, wag po muna tayong magpalit ng pyesa agad-agad. Check po muna natin. So kung mapapansin niyo ngayon, ayan po, umiilaw na po yung kanyang neutral light. So anong nangyari po kasi, ganito po. Tinignan ko muna yung battery niya kung may kuryente. Pero kung mapapansin po ninyo, ang dami pong umido ng terminal. Ayan po. Maraming umido yung terminal. Ayan po. So ang una po natin ginawa, kinapitan muna natin siya ng test light. So ganito po. So kung makikita po ninyo, kinapitan ko siya ng test light, umilaw po malakas. Ayan po. Ayan. Kasunod naman po, ginamitan natin siya ng voltmeter. So, ito po yung voltmeter. Tapos, lalagay natin ito sa kabila. So, ang reading niya is 12.4. So, malakas po yung battery. So, ang nangyari po, nagkaroon po yung nang umido yung mga terminal at i-check na rin po natin yung wiring. Nandun lang po yung problema. So, ngayon po, wala pa tayong ibang ginagalaw dito. Inuga-uga ko lang po yung terminal. Nagkaroon na po ng kuryente. So, ang kahalagahan po dito, i-check po muna natin yung unit. Wag po muna tayong basta palit lang ng palit ng pyesa. So, bali dito sa video na to, sinigurado po muna natin kung ano yung totoong problema ng unit. Mahirap po kasi yung basta na lang po tayo palit ng pyesa. Kawawa naman po si customer kung agad-agad po natin papalitan ng pyesa pero hindi naman pala yun yung problema. So dito sa motor na to, ano na siya, decidido na siya. Talagang gustong-gusto na niyang papalitan ng regulator. Pero sabi ko sa kanya, wag muna, check po muna natin kung ano yung totoong problema. So ang lakas-lakas ng battery niya, nasa wiring lang po yung problema. So okay po, ngayon ayusin ko po muna yung wiring nito, lilinisin po natin yung mga terminal. Tapos i-check po natin ulit mamaya. So bali sa ngayon, umiilaw na siya may ilaw na siya. Pero, yan, kumukurap-kurap pa siya kasi madumi pa nga po yung terminal. Ayan, madumi pa yung terminal ng motor. Tsaka ito yung dugtungan dito, titingnan din po natin. So, i-check natin lahat. Tingnan natin tong dugtungan na to, baka may umido rin. Okay po, dahil ayan, kumukurap-kurap siya. Busina pa lang yung pinipindot ko. Ayan, kumukurap-kurap na yung ilaw. So, mamaya, i-check natin yan. So, okay po, nakalas na po natin yung baterya sa pinagkakalagyan niya. So, kung makikita ninyo mga bossing, madami siyang mga umido. Ayan po, focus po natin. Madami siyang umido. Tapos, yung washer po na nakaipit dito sa wire is puro kalawang po. So, hindi na siya nagko-contact ng maganda.